everyone is welcome to join. Everyone is invited. Pero alam mo, yung inclusivity sa simbahan, hindi yan absolute. Ibig sabihin, hindi, parang wala lang, magjo-join ka lang basta tapos bahala ka lang masunod sa sarili mo kung ano yung gusto mong maging. You always have to make sure then that people feel that the door is open. Kasi minsan, kahit na sinasabi natin na mahal tayo ng Diyos, at lahat ng tao ay belong to the kingdom of God, pero yung ating actions do not reflect that. Oo. Lesson sa aming mga pastors, leaders ng simbahan na huwag kalimutan na hindi naman tayo lang yung repository ng knowledge dito, di ba? Minsan nga mas marami pang knowledge yung mga tao na nagsisimba sa atin. Yeah. Bakit hindi natin sila pakinggan at tanungin? Hayaan natin sila magkwento. Paano nyo mas mararamdaman na bahagi ng simbahan? O paano nyo mas mararamdaman na bahagi ng kaharian ng Diyos? Hello everyone! Welcome back to the Padscast. It's still us, Father Albert and Pads Chris. Hi Pads Chris, kamusta? Parang you're fresh today. Fresh talaga. Parang blushing ka. Sabi nga ni Pads Albert, kami po ito. So wala na pong remedyo dyan. Wala na kaming magagawa. Bakit kailangan bang remedyohan? Hindi, ibig sabihin, wala na tayong magagawa kasi tayo yung original nagsimula, di ba? Pero thank you very much kasi nandito pa rin po kayo. Yeah, actually, this is episode 96. Wow, talaga. 96 na pala. Oo, so we're nearing a milestone. A major milestone. Kaya mamaya may i-announce kami tungkol dyan at sana abangan nyo hanggang dulo kung ano yun. Excited na yata ako sa gimmick ni Pads Albert sa 100th episode. Magpaparaffle daw si Pads Chris ng kotse. Oo. Dami ko kasing kotse, Pads Albert. Di naman ako marunong mag-drive kaya papamigay ko na lang. Wow, iba rin. Ang dami pera. Tas. Pads Chris, itanong ako sa'yo. Sige. If you could be king for a day, anong gagawin mo? Kung hari ako sa isang araw, akala ko itatanong mo kung sinong hari. Naisip ko maging Burger King eh. Hindi, biro lang. Ang taas ng pangarap. Maging fast food chain. Maging fast food chain. Galing naman. Ayan. So kasi, kapag tayo na pag-usapan yan, because, the upcoming celebration in the church calendar is Christ the King, the solemnity of Christ the King. Gulat ka? Hindi ka nagbabasa ng ordo? Hindi. Gumano lang ako. Iniisip mo na yung Burger King. Burger King. Yun. Baka naman, Burger King. Baka naman. Yun. Pero yun nga, malapit na eh. Kasi ibig sabihin malapit na matapos yung church calendar. Yes. Kasi nga, tayong mga pare, kahit nung seminarista pa lang tayo or kahit mga lay, di ba? Yun na yung sabihin nating sign o hudyat na matatapos na yung ating church calendar, liturgical calendar sa Christ the King. Pero syempre, it is more than an end sa liturgical calendar. May mas malalim na kahulugan yung Christ the King, di ba, Pads Albert? Oo, kaya i-explain yan ni Pads Chris sa atin. Di ba? Hindi, kasi di ba po yung celebrate si Christ the King in the most simplest terms kasi Jesus is King. Yeah. Di ba? Pero siguro we have to ask, so kung king siya, where is the kingdom? Oo. Ang complete na title ay King of the Universe, right? Yes. Nakalagay. At isa siyang feast ng simbahan. So, solemnity. So kahit sabihin natin ito ay katapusan ng ordinary time ng simbahan, so pinagdiriwang dito sa last Sunday na ito, yung Christ the King. Yeah. So nasa dulo siya kasi yun naman ang tutunguhan ng lahat, no? Ang eventual end of time is the complete reign of God, the union of heaven and earth as one, wherein God will permeate all of creation and everything will be perfect once again. Wow. And God will be completely king at wala nang imperfection, wala nang evil, wala nang results of sin in this imperfect world.
Yeah. But that is the end, and that's what we're looking forward to. Mm. Tsaka Diba? emphasize din dito sa celebration natin ng Christ the King, bukod doon sa yung kingship ni Christ, na-emphasize din dyan yung Christ as the beginning and end of all things. So yung sabihin natin yung origin, tapos until dun sa sabihin natin climax or end of everything, kay Christ pa rin magtatapos. Ang kaligtasan na in-offer niya sa atin. So Pads Albert, so mukhang ready ka na sa iyong homily sa Sunday. Matagal na, oo. Alam mo naman yan, marami tayong pwedeng sabihin dyan. Pero actually, we wanna focus on a specific angle. Kaya na in this particular year of Christ the King. Kasi maraming mga news, balita that, iba-iba sila pero they kinda shares one thing in common. And I am pertaining to, the kingdom of God. And ang tanong natin is, who belongs to the kingdom of God? Sino ba ang kabilang doon? Kapag sinabing the Lord Jesus is King, sino ba yung kabilang doon? Kasi ngayon, we live in a world that is very diverse. Yeah. Iba-iba. In very, very, very different, very fast-changing. Minsan nga, parang di tayo maka-keep up. Tapos you have, for example, read the most recent news about because of a letter sent to the Vatican from the Philippines, from the Bishop of Dumaguete, there was a clarification on the status of Masonry and its relation to the Church, Freemasonry and the Church and the Catholic Church. And then there are also, the other issues about, like, for example, yung mga naging issue ng ilang nakaraang buwan about the LGBTQIA communities, for example, the members, the people who identify with that identity, no? And there's always this pressing question na, so how do we live as church amidst these different realities, different groups, especially since there's always, a challenge between trying to, first of all, stand firm about what we believe in and what the gospel stands for and how that should be realized in the lives of the members of the church and the church community as a whole. But at the same time, there's always this appeal for mercy, compassion, of reaching out to the peripheries. Na madalas nating marinig, madalas nating sabihin. Pero hindi talaga natin mapin down usually kung how does that play out in real life. Gets mo ba? Di ko na-gets yung sinabi ko eh. Ang lalim po ng sinabi ni Pads Albert. Oo nga eh. Napakalawak din pag pinag-usapan talaga yung kingdom of God eh. So lalo na yung sinasabi nga ni Pads Albert, yung mga issues ngayon is more on about inclusivity, yung different groups. So kung mayroong mga different groups, different realities in our society, even inside the church, iba't ibang reality, di ba? Iba't ibang situation. Sino ba talaga yung member or sino ba yung pasok doon sa kingdom of God? Yes. Yun, isa yun sa mga important na questions din natin na pwedeng mapagnilayan. So take it away, Father Chris. Ako talaga. Salamat, Pads kasi Albert. alam ko ikaw ang sige, nagpaka-scholar, nagpakadalubhasa ngayon para sa ating topic. So just to recap, ang dami kasi namin pasintabi, pasakali. No? Pero yun nga, it's simply, siguro as to simplify it too much, at the risk of oversimplifying it, it's orthodoxy, the desire to be in complete union and, sige, the faith. And at the same time, how do we ensure that people feel welcome and are part of the church? Part of the church and part of the kingdom. Yeah, of course. Absolutely. So maganda yan, Pads Albert. So una sa lahat, nagpakadalubhasa? Wala po akong MA sa sa Christ the King. Pero pong MA sa graduate ng Christ the King Seminary siguro. Ay, institution yon. So hello fathers. Yan. So maganda yung sinabi mo kasi binigyan mo ng context, Pads Albert. Kasi talaga namang ganun yung situation natin ngayon eh.
So, Oo. pinepresent natin. Paano ba natin pinepresent? Lalo na ngayong time ni Pope Francis, di ba? We emphasize inclusivity in the church. Siyempre, yung inclusivity na yon is only a reflection of the greater reality of the kingdom of God, Mm. where everyone is welcomed. Yan, Yes, yun po yung yes, kailangan yes. natin eh. Ito, konting background lang Alam mo bang this year, Pads Albert, ngayon 2023, Mm. is ngayon yung 98th, sabihin natin na year na sineselebrate natin yung Christ the King. Kasi nga it's a fairly new Yeah. addition to the church Oo. calendar. Kasi konting historical background lang, mabilisan Hindi lang. ka pa nagpakadalubhasan yan. Hindi. Okay. Nagsimula lang to noong 1925. High school ka na noon. High school ako. Ano ka na? College. Hindi. Sinimulan kasi yung celebration na to ng Christ the King noong 1925. At during that time pala, Pads Albert, meron na ring ang intention naman ng Santo Papa nung panahon na yon, si Pope Pius XI, ang intention niya is ipaalala sa mga tao, sino ba yung hari sa buhay natin? Which is na pwede nating makalimutan. Kasi alam mo yung time na yun, 1925, katatapos lang pala ng First World War. Yes. So talagang bumabangon pa lang yung mga tao mula sa pagkakalugmok na kanilang kinasadlakan dahil do sa digmaan na nangyari. Especially in that area. In that area, sa Europe. Diba? Tsaka doon sa Western, hindi pa nagsisimula nito yung Great Depression, yung talagang paghihirap ng mga tao. So, makikita mo, during that specific period in history, talaga maraming tao naghihirap. At meron din namang mga tao na nakaano sa kanila, nakakonsentrate lang yung power. So, maganda rin na sineselebrate natin tong Christ the King. Siguro, out of the wisdom din ni Pope Pius XI na ipaalala natin na even if ganito yung naging situation ng mundo natin ngayon, mga problemang kinakaharap, sobrang dami, huwag natin kakalimutan sino ba yung naghahari sa buhay natin. At tong hari na to, hindi tayo pababayaan kahit kailan. Yes, at nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang siya. Tama. Reminder din yun sa Reminder. mga taong siguro sa ngayon, sa ikot ng gulong ng palad, Totoo. kayo yung nasa taas. Pero hindi yan magtatagal. No? Kasi during that, iisa lang ang hari. Iisa lang ang hari. Kasi nga during that time, marami ring mga tyrant. Ayun, mga political leaders na talagang sila lang yung hari, tapos bubuo sila ng army para salakayin yung isang lugar. Mga dictators. Diba? Mga dictators. Pero in the end, it's a reminder for all of us na iisa lang talaga ang tunay na hari na dapat nating sundin. At walang iba kung hindi si Jesus Christ. Yes. So ang ganda no. So it's a time of depression, a time of difficulty, and we are being reminded that Christ is king over everyone. So ibig sabihin, at the end, siya yung masusunod. Oo. So lahat ng hindi maganda ay maaayos, lahat ng injustice ay matatama, at walang nakakaligtas sa hustisya ng haring ito. Oo. Yan. Tapos nga, yung nabanggit ni Pads Albert kanina, totoo. We may be living in a different time, pero there are still difficulties, problems specific in our age. Yung sa panahon lang natin. At magandang paalala pa rin to, palagi ko, kahit kailan, relevant talaga tong celebration natin ng Christ the King. Oo. Whether ito ay celebration ng pangsimbahan talaga or kahit yung personal lang natin, pwede nating mapagnilayan sino ba yung naghahari sa puso ko. Yan, naghahari sa isip ko. Yes. Oo. Kasi tama naman yun. At yung celebration lang po yung 98th. But the fact that Jesus is King has always been, that has always been a part of our faith from the very beginning of Christianity. So, yung lang pagdiriwang, kinailangan lang siyang, kumbaga dati, obvious naman yun. Siyempre, God ka nga Siyempre, King ka rin. No? Ibig sabihin, you're the supreme ruler. Wala nang mas tataas Pero kinailangan bigyan diin through this solemnity. Kasi nga, parang nakakalimutan ng tao. Maraming naghaharian. Maraming naiipit na gustong maging hari someday by accumulating power and money. Diba? Pero hindi nga yun. Pinapaalala sa atin na ang pinakamahalaga ay maging obedient servant ka ng nag-iisang hari. Nag-iisang hari. A willing subject. No? And parang negative kasi yun, parang to be subjected. But remember, kay Jesus, okay lang yun. Kasi He truly is King. At yung pagkapanalo niya,
kasama lahat ng tapat sa Kanya. Yan, Diba? At the end of totoo. the day, yan ang ating ding tandaan. Kasi, kaya nasa dulo yung final judgment, yung the day of the Lord, diba? Sa Revelation, yes naman. Diba? Nasa dulo yan kasi hanggang buhay pa tayo, may chance pa tayong magbago. Mm. God will find, opportunities to be part of our life, to make us change. Pero at the end of the day, there will be an accounting and you will be Yan. judged for how you lived your life. Tama. Kaya nga ang paalala sa atin ay, maging tapat ka sa hari natin, sa nag-iisang Oo. hari. Huwag ka magpaloko sa ibang naghahari-harian lang yan. Whether that is a person or figuratively, mga bagay na the world gives importance to, but it's not actually the ultimate, most important thing in this life. Oo, tama. Kasi kahit pinoprofess natin na God is King of everything and everyone, ang nakakalungkot din dito, talaga namang may mga tao rin na they do not recognize God as King. Yes. So sabi nga ni Pads Albert, minsan yan ay mga tao na ginagawang idols, ginagawang Diyos-Diyosan, o kaya mga bagay. Pero minsan tayo rin, ginagawa rin nating hari ang sarili natin eh. Minsan. Oo naman. Actually, yan ang ating ultimate struggle, no? Yung tanggapin na hindi tayo yung hari ng buhay natin. Oo. Kasi yan ang existential crisis na pinagmumulan ng lahat ng problema natin, no? Yung gusto natin, tayong masusunod. Oo. Pero as Christians, we are invited to accept that and embrace na mas mabubuo ang buhay natin pag ang Diyos ang hari. Yan. Ng buhay Ng mo, buhay ng puso natin. mo. Pero yun na nga, sabi nga ni Pads Chris, sa panahon ngayon, hindi mo na yan ma-assume. Because everyone is free to, choose their king. At tayo bilang Kristiyano, alam natin na si Jesus yung king. Gusto mong ipamali tayo sa lahat. Gusto mo lahat maniwala doon. Pero hindi natin yung pwedeng ipilit sa kanila. Lalo na sometimes these concerns, these parang converging things end up in, conflict, even in violent encounters. Or violent in not just physically, but in terms of verbal, in terms of how we talk to each other, how we regard each other. And sometimes we end up divided, no? And yun nga yung ating hugot sa particular episode na ito on Christ the King is that, so paano ba natin yung itataguyod? Una, paano ba natin itataguyod yung kingdom of God in this diverse world na respectful of other people's beliefs, but at the same time without sacrificing our core foundation or as Christians, yung ating mga pinaniniwalaan. Diba? Kasi palaging tanong yan eh. Sa ating mga pare, palaging tinatanong sa akin, ay, kung meron akong 1,000 sa kada taong lalapit sa akin na magsabing, Father, paano ba to? Kasi may friend ako na who is homosexual, ganyan. But they're good people. Pero they are being taught that there's something wrong with them. There's something disordered about their humanity, their personhood. And paano ba yun, Father, hindi ko ma-reconcile kasi to me, they're good people and they're good friends and, parang ganun ba talaga dapat na ang tingin natin sa kanila? Mga ganung hugot sa buhay. Diba, Pastor? May mga ganun ka ba? Oo, mahirap yung mga ganung situation, Father Albert. Ako, ang masasabi ko lang doon sa inyo, may mga concern na ganyan, ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay, ano man yung sitwasyon natin, huwag natin kalilimutan na lahat tayo tinawag para maging member ng Kingdom of God. Oo. Kasi lahat. Oo. So, criteria for judging? Hindi ito personal meditation natin, Pads Albert. Ito ay official teaching ng simbahan na everyone is called or invited to be a part of God's kingdom. Paano natin masisigurado yan? Kasi pag bumalik ulit tayo sa Bible, doon naman tayo babalikan natin yung teachings ni Jesus. Si Jesus, nag-suffer siya at namatay hindi lang para sa ilang tao, kung hindi para sa lahat. So Christ died for everyone. He saved everyone. So irregardless kung sino ka man o ano man ang sitwasyon mo sa buhay, namatay siya sa mga tao na lumipas na
sa nandito ngayon sa present at sa mga darating pa sa future. So ano man yung situation nyo sa buhay, all of us are called to be part of God's kingdom. You are invited. You are invited. Pero yun nga, keyword invited. So, are you willing to come? Ang tanong dito eh. Kaso, yun nga, so ako I will play the devil's advocate. Sige. So, sasabihin ng iba, paano kami mapapupunta? Sinasabi nyo nga na mali kami, na disordered kami, na dapat bago kami mahalin ng Diyos, kailangan maayos yung buhay namin. Yan. So, anong tugon mo sa ganun? Oo. Yan, maganda yan, Paz Albert. Meron tayong tinatawag na inclusivity, di ba? Maganda yung word na inclusivity. Beautiful as a word, pero in practice, mahirap talagang i-apply yan. So, pagiging inclusive, ibig sabihin ng inclusivity sa atin ay everyone is welcome to join. Everyone is invited. Pero alam mo, yung inclusivity sa simbahan, hindi yan absolute. Ibig sabihin, hindi, parang wala lang, magjo-join ka lang basta tapos bahala ka lang masunod sa sarili mo kung ano yung gusto mong maging. So, hindi yung inclusivity na tinuturo natin kasi tandaan nyo, nung si Jesus, nag-invite siya ng mga tao para maging mga disciples niya. Di ba mayroong mga conditions for discipleship? So, if you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, and follow me. So, hindi naman niya sinabing diretso na, follow me. So, kahit anong gawin nyo, basta, sumunod na lang kayo sa akin. Hindi naman ganun eh. Meron pa rin conditions kasi ibig sabihin, meron as human persons, meron tayong obligations, meron din tayong responsibilities. So, hindi lang basta papasok tayo, sasabihin natin, I'm a part of the church. O kaya part of the kingdom. So, bahala na. Basta, ligtas na ako. Wala nang problema. Hindi ganun yon. Kasi meron tayong responsibility. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng isip, ng kakayahang magpasya sa sarili natin para gamitin natin ng maayos. So, hindi natin aabusuhin yung invitation ni God sa atin na, welcome pala tayo. Bukas pala yung pintuan ng simbahan. Sabi ni Pope Francis, pasok tayo lahat. Okay, pasok tayo lahat. Pero do not forget our responsibility to become better persons, to become better Christians. Yeah. Tama yun, no? Ako ay heartily agree. No, we should never, as a faithful church to Jesus Christ and His values, we have no right to close the doors of the church to anyone who is sincere in seeking good. Kasi siyempre iba yung, alam mo, may dalang bomba, papasukin mo ng simbahan kasi may malicious intent. And that's a different case. You know, we have, ganun talaga, hindi pwede yun, no? Pero, other than that, anyone who is genuinely, asking. Yeah, oo. Doon pa nga lang sa asking hindi naman necessarily na gusto ko maging Kristiyano, Father. But nandun ka lang sa point na, I'm curious. I wanna understand. I've been hearing about this Jesus and I want to know Him. Pwede ba ako dyan? Kaso yung nagtatanong sa'yo is a transgender person na iba yung tsura o kaya isang taong criminal, maraming ginawang masama sa buhay, but regardless of whatever that is, as long as the state of the heart is sincere, hindi natin sila pwedeng pagsarahan ng pinto. Diba? Kasama nun, we always have to make sure then that people feel that the door is open. Kasi minsan, kahit na sinasabi natin na mahal tayo ng Diyos, lahat ng tao ay belong to the kingdom of God, pero yung ating actions do not reflect that. Oo. Yung mga, yun nga lang simpleng naka-spaghetti strap sa simbahan, minsan minamata na ng ibang tao. Mahirap mahirap. Hindi natin sinasabing okay lang yun. Pero, kailangan mauna yung maramdaman ng lahat na mahal kayo ng Diyos at pwede kayo dito. Hindi nyo kailangan maging perfect bago kayo papasukin. Kasi kung perfect lang yung makapasok, wala. Wala naman yung simba. Hindi nyo kailangan maging perfect para makapasok, pero sana andun yung effort tsaka desire
Yeah, to yeah. be more perfect, to be holier. Nandun din sana yun pa sa Albert eh. Of Importante course, yun. of course. So tulad nga ng sinabi natin kanina, no? Everyone is welcome. So the doors of the church, the kingdom is open for everyone. But kahit na open yan, we cannot water down yung mga conditions to become a disciple or to become a member of this church or this kingdom. Di naman Yeah. pwede na basta na lang tayo ano eh. So kahit saang organization, pero sabihin natin, the kingdom of God is beyond any organization. Pero kahit saang organization naman kayo pumunta, may mga criteria, may mga conditions. So sa kingdom of God, greater than these organizations, ang hinihingi lang naman sa atin din talaga eh. Hanapin sa puso natin yung bukal na paghahanap sa Diyos, yung pagsunod sa turo ng simbahan, yan, paggalang sa kapwa, etc. So may mga bagay din tayong kailangan i-comply. Okay, Pads Chris. So, that's all good. Mhm. Pero, paano naman yung mga... Kasi minsan may mga ganun din tayo. Kunyari, yung kaka-release nga lang na news about the Catholic Church and Freemasonry. Mm. No? And meron pa dong statement na if you are associated with this, Mhm. automatically you cannot receive communion. Automatically. So parang immediate judgment. I mean, I'm playing devil's advocate here. Pads Chris, Oo. ano mo dun? Paano mo Oo. sasagutin? O how do we navigate all of that? Oo, totoo yan. Kasi, sige, konting background lang si Bishop Julito Cortez, Of Dumaguete. ng Dumaguete. So, sumulat siya sa Vatican. Kasi merong concern sa kanilang diocese at concern din siguro sa Pilipinas. Kasi ang situation kasi sa atin, hindi ko rin naman masyadong aware dito, no? Na dumarami yung mga members din ng mga Masonic lodges. So, associations or etc. iba pa. So, ang question ni Bishop dito, paano ba tutugunan pastorally? Ano ba yung pastoral response na tama para do sa mga Masons na at the same time ay members ng Catholic Church? At di lang basta members, iba dyan. Lay minister pa. Talaga? So, yun lang yung napagiging example natin. Mm-mm. So, this is not, I'm sure malalim pa yan. Oo. Marami pa tayong pwedeng pasukin dun sa history niyan. Mm-mm. And we don't wanna get too much into it kasi, I think it deserves, a proper and mas in-depth conversation on that. But we're just using it as the most recent example of these, points of contrast or opposition na we have to walk in the middle of. Oo. Kasi like ako naman, as a Catholic and as a priest, I'd like to imagine and try my best to be a faithful son of the church. Of course, no? But, something in me about being a Christian also, I know that my response to these people, when I'm with them and as a whole, no, is not to be condemnatory or not, to be divisive, but to, walk with them and listen to them and try to understand also, no? So what's going on? No? Kung dun ka sa LGBT, sa Masonry or other states of life that are including nga lang kahit nga yung mga divorce, di ba? Di ba? Ano din yan? Kasama din yan na state of living divorce and married someone else. So, lahat yan. So, I think as a Christian din, I don't think Jesus would want me to close my doors to these people and say, sorry, kasi nga incompatible. So, magkita na lang tayo pag okay na kayo. Oo naman. Kailangan pa rin natin silang i-guide, ano? Yeah, as individuals and as a church. Kaya nga pag tinatanong ako ng mga tao, so paano na yung Father? Isa-isahin ba natin? Magsasurvey ba tayo ng mga miyembro ng grupo na ito at palalabasin mo natin sila? I mean, ano bang guidelines? Ang sinasabi ko na lang is, well, we don't have depende kasi yan. So you have to meet these people. Don't treat them as, this one generic group. As a Catholic, yung mga taong nasa area mo, nasa sphere of influence mo in your relationships, and you have people that that belong to these groups, you have to be willing to encounter them, listen to them, and
treat them as individuals. Mhm. Hindi pare-pareho. Totoo. Hindi yung isa-stamp mo na lang sa kanila na, ito, pak. Mhm. Mahirap yon. But, ano bang iba pang paraan that will allow us to be faithful Christians while also standing on what we believe in? Diba? But to be the ones who are reaching out, to be the ones who are listening and trying to walk with them. Diba? Kasi ano pa bang option natin? Maganda yung sinabi ni Paz Albert. From his point, gusto kong dagdag lang na we are not a church of the perfect. Hindi tayo simbahan ng mga perpekto. O siguro may mga ilang mga perpekto sa atin, pero hindi lang tayo simbahan ng mga perpekto. Simbahan din tayo ng mga, sabihin natin, ng mga ordinaryo, persons who are wounded, persons who are in need of love and accompaniment. Iba-iba. Iba-iba kasi yung sitwasyon natin sa buhay. So, we do not want to exclude people. Pero yun lang din, at the same time, kinukuha kasi rin natin yung balance dito eh. Yeah. Kahit gusto natin silang i-welcome, hindi rin naman natin pwedeng i-water down Yes. or gawing malambot yung church teaching kasi gusto kong pumasok ka. Gusto kong mapasama ka. I want you to feel belongingness. Pero gagawin namin yon, pero at the same time, sasabihin namin din sa iyo ng diretsahan but in a gentle manner na alam mo, even if ganyan yung iyong situation, we encourage you to reflect, meditate on your life. Yeah. Tapos bakit ganito yung position ng simbahan? Yeah. So, pwede natin Totoo gawin yon talaga. Oo. Kasi iba-iba naman yung ako, halimbawa kung tatanungin mo ako tungkol doon sa situation ng halimbawa sa mga members natin ng mga Mason. Tapos sabi pa ni Pads Albert is part ng mga church groups. O kaya mga LGBT na part din ng church. Ako, I do not doubt the goodness of their heart. Marami sa kanila mabuti, ang sisipag pa nga nila eh. Sila yung mga tumutulong talaga, di ba? Very, very, very generous. Pero yun lang din, pag nilayan din natin, tandaan natin kasi na meron talaga mga certain tsaka specific lifestyles and even ways of thinking na hindi talaga compatible do sa ating Catholic faith. So yun lang din yung gusto kong sabihin. So hindi lang ways of living, ways of thinking. Yeah. Oo, kasi pag sumama kayo sa mga associations minsan, mga groups na ito, meron silang mga meron silang mga vision mission yan eh. Meron silang mga philosophy, meron silang mga set of codes, yan, mga beliefs. Sometimes itong mga beliefs na to naman is generally good, pero may mga specific beliefs kasi na hindi talaga compatible sa church teaching, sa Catholic faith. So, yun lang po. I agree, no? It is not loving to parang bait and switch, no? Yung hindi mo muna sasabihin na mali yan. If papapasukin mo muna sila and then saka nyo sasabihin na mali, no? Up front, no, we have to be firm and clear na we cannot bend the truth, bend the teachings based on, particular circumstances. Kasi truth nga eh. I mean, it's eternal, no? Hindi natin yan pwedeng ibaliin o ibahin o i-modify. But I just wanna point out that, unang-una siguro that when we say that we wanna walk with people, that we wanna listen to people, it doesn't mean that we are gonna change our beliefs, our doctrines. Kasi maraming taong takot sa synodality dahil feeling nila, dahil nakinig tayo, babaguhin. Walang ganun. I mean, nakinig tayo kasi kailangan natin makinig. Obligasyon natin yun eh. Hindi tayo nagiging mabuting Kristiyano kung hindi tayo bababa or pupunta dun sa lugar nila, sa mundo nila. Hindi rin tapat sa gawain ni Jesus yun. Na, si Jesus ba naghintay siya? Sabi niya, nandito lang ako sa hill na to ha, punta kayo. Siya talaga yung nag-ikot eh. Siya talaga yung pumasok eh. So tayo, ganun din. Kailangan natin silang puntahan, intindihin, and just listen genuinely. Hindi yung mayroon kang preconceived judgments and notions. Pero kailangan as much as possible, talagang intindihin mo, ganun ba yun? Ganito ba yung nangyayari? Ganun ba yung pinaniniwalaan nila? Kasi for me, yes, we want to invite them to grow in the faith. But growth happens in love. In the context of genuine love and compassion. So para sa akin, kailangan, above all else,
ini-emphasize natin na, uy, anak ka ng Diyos ha, mahal ka ng Diyos. Ang gusto lang niya yung kabutihan mo. And just grow in that love. Tapos kung saan ka dalhin yan, just be open to it. Hayaan mong dalhin ka niya. Kung saan ka niya dadalhin. And we wanna emphasize that. Natuwa kasi ako, kaya ako, ito rin yung ano ko, kasi like, I saw a testimony on TikTok of a man who, he's a member of a Christian church, not Catholic. No, but they entered the church, in-invite siya. And, natuwa siya, gusto niyang pumasok, gusto niya maging part, gusto niya mag-serve, but he has a fiancé, a same-sex fiancé. Ang sagot sa kanya ng simbahan, ng leaders, ng mga members, hindi, sama mo siya. Sama mo siya. Tapos yun. Sumama sila and they were honest. But we're fiancés, ha? I mean, we're gonna get married someday. And the church was also, oh yeah. I mean, mahal ka naman ng Diyos, anak ka ng Diyos, and we want you here. If you wanna be here and you have respect us, then you can be part of it. Yun ang nangyari, no? So nag-testify siya. So, for several years, no, pumupunta silang dalawa as a couple doon sa church, no? And people just kept affirming them. Yeah, they were engaging with them. Tapos, eventually, sila na mismo yung nagsabi na, we have to call this off. Kasi mahal natin si Jesus at sa tingin ko sinasabi niya sa atin na hindi to tama. Tapos sila na yung the two guys separated. Sila na mismo yung nag-decide. Oo. Sila na yung nag-decide na huwag na. But along the way, they were never treated differently. They were never condemned. They were malinaw sa kanila na ito yung turo ng simbahan natin, ha. Pero they were never made to be felt as outsiders, as second-class citizens. Paulit-ulit lang in-affirm na mahal kayo ng Diyos. And because of that, our church also loves you and we want to know you and meet you and understand you. Tapos sila na yung nagkusa. And I know that's a rare occasion and that's a very idealistic situation. But again, what else can we do? Hindi natin sila pwedeng palagi na lang sinasabi, mahal ka ni Lord, pero kailangan sasabihin natin, mahal ka ni Lord. Period. I pray that you receive that love, that love grow in you, and that you be willing to let that take you wherever that will take you. And we're just here to support you. Support that. Support that growth of love between God and you. Diba? And, yun nga, I know it's difficult. Pero, wala na akong maisip na ibang paraan. So, isa-isa yan. Case to case. Kailangan handa ka lumakad with them. Pagtsagaan. Naisip ko rin pa sa Albert, tayo sinabi mo na wala tayong maisip na paraan, ano? Kasi minsan talaga wala naman sa atin yung paraan. Minsan sa sobrang hirap ng sitwasyon, siguro hayaan na lang natin yung grasya ng Diyos na siya yung gumawa ng paraan. Kasi palagi ko, ang ganda nitong binigay mo na na testimony. Kung sino man yung mga friends mo na yon na mga naging kaibigan hindi ko sila kilala. And they're not even, nakita ko lang sa TikTok. Sige. This is an American church. So ang ganda nung nangyari sa kanila. At palagay ko nakatulong kasi yung atmosphere ng church sa kanila is not judgmental. Kung hindi, even during their time na sabihin natin na ando sila sa ganong state of life or situation, nakatagpo sila ng isang simbahan na welcoming, na merong merong sense of family, merong atmosphere of friendship. Na hindi naman sila niloko at sinabing okay lang yan dito. Kasi from the very beginning, sinasabi naman. Parang hinayaan mo lang yung grasya na kumilos na. Kasi ang galing ang mature kasi nung approach nila na alam nila na Diyos naman yung magbabago ng puso. So, in-affirm yung pagmamahal ng Diyos, yung pasensya ng Diyos. Oo. Tsaka sa kanila na kasi nanggaling, palagay ko magandang lesson din yun para sa ating mga pari, Kasi minsan, pumupunta tayo doon sa isang group na meron na tayong mga preconceived ideas, plans,
pastoral plans kung paano ba natin sila imi-minister. Pero sana tanongin din natin sila, no? How do you like to be ministered to? Or Yeah. ano ba yung paano ba namin kayo matutulungan? Ano ba yung mga kailangan nyo? Ano yung gusto nyo mangyari? Baka marami pa tayong kailangang ayusin Oo. bago natin pag-usapan yung issue na yan. Ang hirap kasi kung pupunta kami doon basta bigla, halimbawa kami ni Pads Albert na meron na kaming plano. O sige, ito yung gagawin natin ngayong week na to, ha? Ito according to church doctrine, ganito. So, meron din naman pong value, hindi natin sinasabing wala. Pero palagi ko, mas kailangan pangunahan nung yung listening nga. Journeying with people. Tama yung sinabi ni Pads Albert, napakaganda no, na lesson sa aming mga pastors, leaders ng simbahan, na huwag kalimutan na hindi naman tayo lang yung repository ng knowledge dito, di ba? Minsan nga mas marami pang knowledge yung mga tao na nagsisimba sa atin. Yeah. Bakit hindi natin sila pakinggan at tanungin? Hayaan natin sila magkwento. Kamusta po kayo? Ano nangyari sa buhay nyo? Bakit nasaktan kayo ng ganito? Ano yung experience na dinanas nyo nung lumalaki kayo? Paano namin kayo matutulungan? Paano nyo mas mararamdaman na bahagi ng simbahan? O paano nyo mas mararamdaman na bahagi ng kaharian ng Diyos? Paano natin bubuuin yung kingdom of God dito sa lupa ngayon? Yeah, exactly. Kaya nga, it has to happen in the church. Mm-mm. So, papapasukin mo talaga sila. Hindi yung level 1, dyan muna kayo. Oo. Kasi hindi pa kayo masyadong okay, no? Yeah. Kailangan mo silang papasukin. Oo nga eh. Kailangan mo silang yakapin at samahan, no? Mahirap lang kasi nga, it's messy. It's messy. It's prone to abuse. It's prone to misinterpretation. Pero bilib ako dun sa grupo na yon, sa simbahan na yun. Kasi lahat sila, malinaw sa kanila na we will not be scandalized by this. Kasi we know that we are just doing what the Lord commanded us to do. Oo. At kailangan mauna yon bago ang anuman. Tsaka bear with us na mga pari rin. Gusto naming mag-reach out sa inyo. We want to be merciful. Yeah. We want to embrace you. We want to welcome you. Pero sana maunawaan nyo rin na minsan, syempre, dala sa ating mga personal na kahinaan, Father Albert, our personal limitations, minsan nagkukulang din kami how we express it, how we present ito yung. Mahirap talaga. Mahirap i-balance talaga na we want to be merciful, but at the same time, is ipakita rin kung ano ba talaga yung tunay na turo ng simbahan at ng ating Catholic faith. So, yun. Yun na nga. So, kailangan journey with individuals. Mm-hmm. But siguro, one last thing na feeling ko important din na hindi natin sila pina-project. Mm-hmm. Kasi mahirap din yun eh. Na parang kinakaibigan lang kita kasi kino-convert kita. That's also not ideal. I don't think there's a very, very thin line na mahirap palaging ipin down. But there's a very, very thin line between, genuinely loving someone and simply loving them because you want to change them. Na kulang, na hindi complete yung acceptance. Kaya nga, sabi ko sana the way I explain it to myself is, basta I want you to feel God's love through me. And I know that if you accept that, dadaling ka niyan sa tama. Pero ako si Lord na yun. Hindi na ako yun. Kailangan kitang samahan, no? Kaya, ano din siguro sa iba na, kunyari, minsan sasamahan mo to. Tapos makikita ka ng iba, si Father, kaibigan ng mga, ayun na yun yung nangyari kay Jesus, di ba? Kaya nga eh. Ayun na yun yung nangyari kay Jesus. Minsan, napipigilan tayo kasi may mga ganyan. Kaya sana naman, guys, understand that we are, we have to create this culture, this community that is truly loving and accepting. With that, and it's possible to do that without betraying our beliefs. It's possible. It's doable. We just have to try. Yun nga lang, isa-isa. Isa-isa, tulungan. And there are ministries naman, to be fair, like Courage Philippines for people with same-sex attractions. Ibig sabihin, yung simbahan, tumutugon na dyan matagal na.
maybe magkakaroon din ng specific ministry for, Freemasons. For na tututukan yung aspeto na yun. Pero, di ba, nandiyon na yan. Meron tayong mga ganyang mga ministries in the church that show that we want you to be in. We want you to be part of this. We don't want to push you out or keep you at, parang sa Jews, di ba, may God-fearers, may Oo Gentiles, nga eh. may Maano lang talaga Pads Albert, maganda to, ideal, masalimuot lang talaga siya. Kasi we have to recognize na andun yung ating desire, di ba? Yung ating vision. Kaso mahirap din talaga kasi isa rin sa mga factors is kulang naman talaga tayo sa manpower. yan, Talagang kung totoo. gusto natin talagang individualized or kaya personalized accompaniment, talagang pagtututukan mo siya ng panahon, ang oras. Pero kasi, hindi lang naman mga pari yan. Oo. Mga madre. Lahat tayo. Lahat. Kaya Oo, sabi yun ko, nga eh. lahat ikaw, yung nasa sphere of influence mo, anong gagawin mo doon? Hayaan mo na lang. Kasi awkward conversation eh. Tapos ito, dahil hindi mo kinakausap tungkol doon, feeling niya, di ako welcome sa simbahan. Kasi ang alam ko, ayaw nila sa amin. Yan na. Miss opportunity na yun. Sayang. Diba? As Christians, you are the ones who hold the ball. Nasa inyo yung bola. Kasi binigay sa inyo ng Diyos yung bola. So, kailangan mong gumawa ng paraan. Diba? To walk with them and to make them feel that they're here, that they belong, that they can be part of this church and we want to be with them. So, because God wants them. Tama. Yun lang naman. Kahit magsimula tayo ng simple, ng maliit, huwag tayo mag-alala. Kasi in time, lalago rin naman tayo parang mustard seed. So, binalik ko lang doon sa kingdom of God, di ba? Doon naman talaga nagsisimula sa umpisa. So, kahit trabaho natin sa simbahan, huwag natin kalimutan, we are just instruments. So, kami po ni Pads Albert, we are just instruments. Kayo rin na nag-work sa mga parishes nyo or sa mga organizations, we are all instruments. Talagang ang Diyos ang babago sa puso ng tao. So, andito lang tayo para tumulong sa Kanya. Mahirap itong trabaho na to, pero gagawin natin kung ano yung makakaya natin. Kasi ginagawa naman natin kung ano yung tama at makakabuti sa lahat at kung ano yung masasabi natin magpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa lupa. Yun yung importante. Yes. So, we want to empower the whole church. Kaya nga sinodal, no? Kasi we want to empower everyone. Kailangan natin magtulungan para dito sa ating mission. Hindi pwedeng iaasa nyo na lang yan kina father, kina sister, kina mother, kina brother. Lahat tayo. And to be fair, we owe so much from our lay Catholic communities. Minsan mas lamang pa nga sila sa ating clergy pagdating dyan. Totoo. Kaya, di ba, remember yung survey ng synodality sa Philippines, number one problem pa rin, clericalism. Feeling pa rin ng mga tao, out of touch yung mga pare, hindi ma-reach. So, sa atin, ang challenge is to break that. And also to empower the lay persons to also be part of the mission. Lahat, from the oldest to the youngest. Maganda sana mangyari. Okay? Okay, amen. So, as Albert, yes. Maraming salamat sa napaka-enriching na discussion natin about God's kingdom, God's reign, and Christ being the King of the universe. Yes. Dami natin napag-usapan about inclusivity, about welcoming people in the church. Yeah. So, yeah, and thank you. No? And before we end, sabi nga namin we are approaching 100 episodes. And mayroon kaming naiisip ni Pads Chris gawin. And survey lang ito. No? So we wanna do, game ba kayo? Kung magkakaroon kami ng live podcast recording, live stream, and also pwede rin na may live audience. Alamin natin. Gusto lang namin kayong pulsuhan. If you like it, PM niyo po sa amin. Game kayo dyan. Willing kaming pumunta. Saan ba yan, Father? Sa, ano ba yan? Kathmandu? ang layo naman. Parang hindi ko rin alam papunta dun Hindi. So, I mean, naisip lang namin. And I think it would be fun. Ako gusto ko siya i-push. Regardless Pwede kung meron naman. lang 3 tao dyan o merong 30.
Opo. But I think it will be a nice way to commemorate God's faithfulness. Imagine, 100 episodes and 4 years na tayo. Imagine. I mean, we're entering year 4. Opo, naalala ko na nagsisimula pa lang talaga tayo. Ang layo na talaga na nangyari pa. Ang dami na nangyari pala. And, we wanna make this gathering celebration of just 100 episodes of Padscast and 100 episodes of God's faithfulness. Na nagkita-kita tayo. Maliit lang naman yung Padscast. Hindi naman ganun karami yung followers natin. But we found each other. And we found each other because, God put us together. So gusto natin ipagdiwang yun. We want to meet you. We want to hang out with you. We want to understand who is listening in person. Alam mo, tama. Yeah. Para tayong small community. Yeah. Small community, reflecting, praying together, ganyan. Yes. So, sige po, kung meron kayong mga suggestions, At i-PM kung game lang po. kayo dyan, i-PM nyo sa aming Facebook page or ilagay nyo po dun sa aming poll naglalagay sa Spotify episode na ito. Alright? So, again, pupulsuhan natin kung anong inyong stand on this issue. Stand talaga. But, you just wanna feel what you want. No? But kami, we're very open. We're very willing. And we look forward to it. Di ba, Opo. Pads Chris? So, magta-talent show si Pads Chris. Oo nga, kahit nahihiya akong humarap po sa inyo, pero sige lang. Oo, Excited sa din totoo naman ako sa lang, pwede mangyari. Pinilit ko po siya. Pero pumayag naman po si May Pads nakatutok Chris. sa akin din sa ilalim ngayon hindi, biro lang. Ayan. Sige, maraming Sige. salamat po sa inyo lahat. Muli ako si Pads Albert. Ako si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And May God bless us all.